Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, 10 ng Hunyo 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Nabi nila na aksidente lang daw, and then hingi din sila ng sorry sa akin. Pero yun, sabi ko, hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Ina ng nalunod na Ateneo athlete na si Rene Baterbonia. Naghihinanakit sa kakulangan umano sa impormasyon sa trahedya. NBI mag-iimbestiga. Nung nawalan po ng preno, talagang hindi ko na rin po alam kung ano yung na-blackout na din po ko. 4 na taong gulang sa Antipolo. Patay ng araruhin ng multipurpose vehicle. Driver handang makipag-areglo. Bilang ng patay sa Sarangani quake, umabot na sa 45 ayon sa Office of Civil Defense. Sa palakasan, Pinay tenista Alex Ayala at Iva Jovic ng US muling nagsagupa sa Queen's Tennis Tournament sa London. Viral sensation, Zhang Yingfei aka Linda Walker, may mensahe sa kabataan tungkol sa pag-aaral. At pang 34,000 sa pila. Megan Young, paanong sumakses sa pagbili ng BTS concert tickets? Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Bumuhos ang pagdadalamhati ng mga kaanak at kaibigan para sa 2 atleta ng Ateneo basketball team na nalunod sa kanilang team building activity sa Aurora. Magbubukas naman ng investigasyon ng iba-ibang ahensya ng gobyerno sa trahedya, lalo't lumutang sa social media ang lumang videos ng mga dating manlalaro ukol sa umano'y halos nakamamatay na pamamaraan ng training sa Aurora Province na matagal na umanong tradisyon ng Ateneo Blue Eagles. Ang balitang A to Z hatid ni Ace Cruz. Sinabi nila na aksidente lang daw, and then hingi din sila ng sorry sa akin. Pero yun, sabi ko, hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry niyo. Bigyan niyo na lang ako ng clear na yung parang explanation na maanong ko sa sarili ko, matanggap ko na aksidente lang talaga. Hindi matawaran ng pigati ni Rovelyn Baterbonia nang humarap sa media ukol sa trahedyang sinapit ng 19-year-old na anak na si Rene. Si Rene at ang 21-year-old na Nigerian na si Divine Adili ay 2 student athletes ng Ateneo de Manila University basketball team na nalunod sa karagatan ng Aurora nitong Lunes, June 8. Sa gitna ito ng training at team building ng Ateneo Blue Eagles. Hinanakit ni Rovelyn, kulang-kulang ang impormasyon na binibigay ng Ateneo ukol sa nangyari. 240 daw yun nangyari. Tapos 30 minutes din po yung naahon daw yung anak ko, 30 minutes. So, and then nabalitaan nila ako is 1 hour pa. 1 hour pa nila ako nabalitaan. 1 hour, 4:30 kasi yung pagtawag nila sa akin. Tapos, nung nagtawag, tapos mula nun, wala nang info sa akin. Ni isa sa ila, wala sila gihatag sa ako na picture man lang. Ang dating teammates at coach ni Rene sa panahon niya sa Davao at Mindanao, laking panghinayang sa maagang pagkawala ng 2025 palarong pambansa Most Valuable Player. Napakasakit kasi parang hindi ko na siya teammate, parang ko na siyang brother eh. Nakapagtataka rin anya dahil mahusay namang lumangoy si Rene na tubong Agusan del Sur. Yung first alon daw, yung mga players, parang nag-enjoy pero kasi may malaking alon. Tapos
Yung second, pati third alon, doon na parang na-scatter sila. So, yun, sabi nila, yung nakausap namin ng mga coaches, sobrang bilis daw ng pangyayari. Ang tawag niyan, yung ilang minutes pa daw nila bago nakita na yung nasa shore na daw sila. Pansamantala nakalagak ang mga labi ni Baterbonia sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City, pero hiniling ng pamilya ang otopsya. Bumuo na ang National Bureau of Investigation ng Task Force para sa investigasyon, hiwalay sa fact-finding panel ng Philippine Sports Commission kasamang CHED, DepEd at National Youth Commission. Lumutang din kasi kamakailan ang mga lumang videos ng mga dating miyembro ng koponan ukol sa umunoy halos nakamamatay na military-style training camp ng Blue Eagles sa Aurora sa ilalim ng head coach na si Tab Baldwin. Siyempre, iba niyo pong kasama, hindi naman po marunong lumangoy. Si G-Boy, Babylonia po, pero po kasi dapat tatakbo sa buhangin, tapos magsiswimming, iikot. Hindi po marunong lumangoy yung veterano po namin. Si Coach Tab na po yung sumalba sa kanya. Na parang sa takot din po niya kasi muntik na po siyang maka-aksidente ng plane. Baler is a beach, pero it's parang ayaw namin pumunta din. It's a deadly training for 1 week. So, Coach Tab is not your friend during that time. It's super deadly. Una nang sinabi ng Aurora Police na walang senyales ng foul play o pasa sa katawan ng mga biktima base sa testimonya ng mga nakasaksi. Habang sinisiyasat na rin sa ngayon ang CCTV footage mula sa resort kung saan ginawa ang team building. Tiniyak naman at Ateneo ang pag-alalay sa mga pamilya ni Adili at Baterbonia, maging ang koponan at komunidad na naapektuhan ng trahedya. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Excited para sa pasukan sa eskwela at sa kanyang nalalapit na birthday ang isang 4 na taong gulang sa Antipolo City. Pero nauwi ito sa trahedya ng masagasaan at masawi ang bata. Nakapiit ngayon ang driver ng sasakyan na, batay sa investigasyon, ay nawalan ng preno bago sumalpok sa poste. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Pinag-iipunan ko po talaga hanggang birthday niya. Kaso dito ko lang po pala magagastos sa buron niya. Magdiriwang pa naman ang kaarawan ng 4 na taong gulang na si Caroline sa June 23 pero hindi na siya maipaghahanda ng kanyang ina. Nasagasaan ng multipurpose vehicle ang bata sa Antipolo noong June 7. Excited pa naman ang bata dahil mamimili sila ng kanyang gamit sa eskwelahan kasama ang kanyang nanay at lola. Pero sa isang iglap lang, Una pa lang nakita ko na yung motor na nabangga ng kotse. Motor na nakita ko tumumba. Buti na lang di sa akin napunta yung motor. Tapos po, kung may busina po yun talagang makakatakbo po ako eh. Sobrang bilis po talaga. Sobrang saya pa po niya kasi bibili ko na nga po siya ng gamit. Di po namin in-expect na ganun yung mangyayari. Kawawa yung bata! napuruhan si Caroline matapos pumailalim sa sasakyan. Sarap. Sinalubong ako eh. Kaya nawalan siguro ako ng malay noong time na yun. Tapos nagising ako, nakita ko yung apo ko nando sa kalsada, umaagos yung dugo. Baka sa katawan ng lola ang malalaking sugat, maging ang tahi sa kanyang noo. Makikita sa video na kahit duguan siya sa insidente, ay pilit niya pa ring binuhat ng kanyang apo at tumawag ng ambulansya. Sa investigasyon ng Antipolo Component City Police Station sa nakabanggang multipurpose vehicle, walang po ng preno, kaya nabangga niya po itong tricycle, then nabangga rin niya itong motor, bago pa nabangga itong 7 biktima po natin. Nadaanan po mismo yung bata, pumailalim sa Mitsubishi Adventure, sir. So napuruhan po talaga. Nagawa pa namang itakbo. May 4 pang sugatan sa aksidente. 39 years old ang driver ng MPV, taga Antipolo rin at pauwi na galing ng simbahan nang mangyari ang aksidente. Nawalan po ng preno talagang di ko na rin po alam kung ano yung na-blackout na din po ko. Di ko po alam kung ano po yung gagawin ko talaga. Ang ano ko na lang po yung mapahinto ko po yung yung sasakyan po. Humingi po ko talaga ng tawad, hindi ko po sinasadya, hindi ko po kagustuhan yung mga nangyari po.
patawarin niyo po ako. Alam ko po na mahirap. Nasa presence of mind pa itong suspect natin. Ibinangga niya yung sasakyan niya sa may poste para maiwasan pang makabangga ng ibang biktima. Nasa kustodiya ng Antipolo PNP ang driver, handa naman makipag-areglo ang suspect sa pamilya ng biktima. Pero patuloy na sigaw ng inang naulila. Justice po para sa anak ko. Kasi po hindi ko po matanggap. Hindi ko po matanggap na wala na yung anak ko ng ganun-ganun na kabilis. Hindi ko kaya. Humingi po ako ng justice para sa anak ko. Na-inquest na ang suspect sa Antipolo Prosecutor's Office sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, damage to property, and multiple physical injuries. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas. Sumuko na sa pulisya ang driver ng puting SUV na sangkot sa hit-and-run incident sa S-Lexa na ikinasugat ng isang PNP Highway Patrol Group Officer. Ayon kay HPG Director Brigadier General Romel Batangan, voluntaryong humarap sa mga investigador ang 21 anyos na Indian-Filipino kasama ang kanyang mga magulang. Nangyari ang aksidente noong June 6 sa southbound lane ng S-Lex malapit sa MCX exit sa San Pedro, Laguna. Nakunan sa video ang SUV na bigla umanong sumingit sa dinaraanan ng motorsiklo ni Patrolman Jeric Aya na naging dahilan ng pagkatumba nito at pagkabangga sa concrete barrier. Hindi huminto ang SUV at tumakas sa lugar matapos ang banggaan. Natunton ng mga otoridad ang sasakyan sa Antipolo City matapos makitang nakalistang ibenta online. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang pagsasampa ng mga kaso laban sa suspect kabilang ang reckless imprudence resulting in physical injuries at damage to property, gayon din ang abandonment of victim at iba pang paglabag sa batas trapiko. Base sa aming panayam kahapon yung nandito po sa kasama ng magulang, tinanong ko nga bakit hindi naman sa tuloy. Ang ano niya is natakot, nataranta. Kung makikita natin yung video, basta lang yung nabanggit ko ng isang araw natin, ang akala natin is sinadya. Pero sa kanyang statement, hindi naman niya sinadya talaga. Umakyat na sa 45 ang naitalang nasawi matapos ang 7.8 magnitude na lindol na yumanig sa Maasim, Sarangani at kalapit na mga probinsya noong Lunes. Ayon kay Office of Civil Defense Deputy Administrator ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro IV, kasalukuyang bine-beripika pa ang mga ulat mula sa Davao Region at Sorsogon. Sa inisyal na datos, 18 ang nasawi sa Sarangani, 15 mula Cotabato, South Cotabato, 11 naitala sa Davao Occidental habang isa naman sa Davao del Sur. Samantala nasa 17 naman ang naiulat na nawawala habang mahigit 600 ang nasugatan. Patuloy ang search and rescue operations ng militar at iba-ibang ahensya. We got additional casualty from Davao Occidental, specifically from Jose Abad Santos. We got additional 7 casualties. In terms of assistance po, we already released a total of 4.8 million worth of food and non-food items from DSWD, and tuloy-tuloy po ang ating mga assistance in the area. Personal na binisita ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang General Santos City para inspeksyonin ang lawak ng pinsalang idinulot ng 7.8 magnitude na lindol na yumanig sa Mindanao. Binisita ng Pangulo ang St. Elizabeth Hospital kasama si General Santos City Mayor Lorely Pacquiao at mga opisyal ng ospital para tingnan ang kalagayan ng mga pasyente at pasilidad. Sinundan ito ng pamamahagi ng tulong sa mga apektadong residente sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS programa. Nananatili namang limitado ang operasyon sa Gensan City International Airport at tanging mga flight ng pamahalaan, militar at humanitarian missions ang pinapayagan. Nauna nang inatasan ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na bigyang prioridad ang kalagayan ng mga pasyente sa mga ospital na napinsala ng lindol. Inuutos din ni PBBM sa Department of Energy na tiyaking may tuloy-tuloy na supply ng kuryente ang mga ospital at iba pang health facilities sa mga apektadong lugar.
Posibleng umabot ng ilang buwan ang suspensyon ng klase sa mga lugar na matinding tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, hindi pa matiyak kung kailan muling magbubukas ang mga paaralan dahil patuloy pa ang pagsusuri sa lawak ng pinsala. Anya, marami pa sa mga apektadong pamilyang nananatili sa evacuation centers kasama ang mga guro na nawalan din ng matitirhan. Tinatayang mahigit 1,000 paaralan sa buong Mindanao ang napinsala ng pagyanig, habang nasa 150 na silid-aralan ang ganap na nawasak. Ayon pa sa ahensya, kailangan matiyak na ligtas at matibay ang mga gusali ng paaralan bago payagang magbalik ang mga estudyante. Palalakasin din ng DepEd ang earthquake drills sa mga paaralan matapos mapatunayang hindi laging nasusunod ang safety protocols kapag tunay nang may lindol. Mahirap sabihin, no? Kasi sa Gensan pa lang ang napupunta at yung kalating bayan. Yung mga malalayong lugar, hindi pa nga naaabot. So nag-a-assess pa tayo ng damages sa ibang lugar, sa ibang classrooms. Pero mukhang tatagal din ito ng ilang buwan dahil nasa evacuation center din yung iba. Yung iba walang mauwian. So pati teachers damay dito, hindi lang yung mga bata. Good news po sa mga ka-A to Z natin dito sa Metro Manila, magkakaroon ng libreng sakay sa LRT 1 at LRT 2 sa June 12 bilang paggunita sa 128 na araw ng kalayaan ng Pilipinas. Ayon po yan sa Light Rail Manila Corporation at Light Rail Transit Authority. Libre ang sakay ng mga pasahero mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at muli mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 o alas 7 ng gabi. Layunin ng programa na magbigay galang sa araw ng kalayaan at magbigay ginhawa sa mga commuters sa naturang petsa. Nakumpiska ng Bureau of Customs ang mga abandonadong humigit 70,000 sakong pulang sibuyas mula China na nasa loob ng 26 na container vans at nakatenga sa Manila International Container Port. Ayon sa ulat, dumating ang shipment sa bansa mula noong December hanggang January, pero hindi na ito kinuha ng mga importer. Ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno, posibleng hindi na ito kinuha dahil sa sobrang dami ng supply sa merkado at nalalapit na anihan ng mga lokal na magsasaka. Kaya mas malaki pa umano ang maklulugi ng importers kung ilalabas pa ang kargamento. Umabot sa halos 9 milyong piso ang hindi nabayarang buwis at iba pang obligasyon kaugnay ng shipments. Binigyan pa ng customs ng hanggang June 16 ng mga consignee para magpaliwanag at bayaran ng kanilang mga pananagutan bago sampahan ng kaso. Samantala, nanawagan naman si Senator Kiko Pangilinan ng mas mahigpit na proteksyon para sa mga lokal na magsasaka habang hinihintay ng customs ang inspection ng Bureau of Plant Industry para matukoy kung ligtas pa para sa konsumo ang mga nakumpiskang sibuyas. Napakarami na ng supply sa merkado na sa paniniwala na nag-import nito, sobrang lalaki na yung lugi nila na magiging mas practical sa kanila na hindi na nila ito i-claim. Dahil nga inimbestigahan natin ito at tinatanong natin yung over-importation at binabantayan natin, maaaring ayaw nang habulin ito at baka mahabol pa sila at mapatawag sa investigasyon dahil ang plano nga namin, patawag lahat ng mga nag-import. Dumagundong ang mall sa North EDSA matapos magkaroon ng meet and greet ang Chinese vertical drama actress na si Zhang Yingfei o mas kilala bilang Linda Walker. Inspirasyon sa pag-aaral at kahalagahan ng edukasyon ang kanyang bitbit at payo sa kanyang fans. Narito ang balitang A to Z ni Naomi Almohan. Pasukan ng muli, andyan na naman ang quizzes, long tests at syempre exams. Kayod na naman sa pagsusunog ng kilay ang mga estudyanteng gustong mapasama sa honor list. At for sure ang iba sa inyo, pangarap ding maging high scorer gaya na lamang ni Linda Walker na may IQ lang naman na 180 at nakascore ng 719 sa mock exam. Siya ang bida sa viral hit Chinese vertical microdrama na The Heiress Who Won with Braids.
Aniya, bilang Zhang Yingfei sa totoong buhay, relate din siya sa karakter na kanyang ginampanan na nakaranas ng maraming pagsubok habang nag-aaral. Yung paa daw, dapat na sa floor. So yun po yung dapat stay grounded. Alam niyo po kung ano yung gusto niyo kong sabihin, naging matalino. So yun po. So mahirap po talaga kapag shortcut lang yung ginagawa natin. Sa vertical drama kasi, pinakita ng kanyang karakter ang pagiging masipag, resilient at wais sa kabila ng kahirapan. Payo ni Linda Walker sa lahat ng estudyante, huwag masyadong i-pressure ang sarili sa pag-aaral para maging high scorer kagaya ng kanyang karakter. Aniya, ang mahalaga, kasabay ng pagsisikap sa pag-aaral ang pag-aalaga sa sarili at sa kalusugan. Kwento pa ni Zhang Yingfei, minsan na rin niyang naranasan na ma-stress dahil sa academic load o dami ng inaasahang ma-achieve sa eskwela. Kaya payo niya sa lahat ng mga mag-aaral. Dapat step by step po. Don't set a very high standard. Like kapag nag-stress po tayo, pwede po tayo mag-jogging or pwede rin mag-check ng mga magagandang views. Layo ng pagbisita ni Linda Walker sa bansa na mas paigtingin pa ang pagpapahalaga sa edukasyon sa kabila ng kahirapan at ipakilala sa dayuhang bansa ang turismo ng Pilipinas. Beyond the likes, the shares, and the viral videos, our ultimate goal is to inspire you to build your own success stories. Education is your ultimate equalizer. No matter where you come from, your education is a treasure no one can ever take away from you. Bukod dyan, ayon sa Federation of Filipino-Chinese Chambers, sa tulong ng pagsikat ng Chinese vertical drama sa bansa dahil sa impluwensya na rin ni Linda Walker, nabibigyan din nila ng magandang imahe at napagtitibay ang ugnayan ng China at Pilipinas. At sa saliw nga ng trending Pinoy song na Hawak Mo Ang Beat, game na sumayaw si Linda Walker kasama ang kanyang Pinoy fans sa ginawang meet and greet ngayong Miyerkules. Naiyak pa nga ang aktres nang awitan siya ng fans para sa kanyang nalalapit na kaarawan sa June 13. Para sa balitang A to Z, Naomi Almohano. Susunod, 18 self-confessed bagmen posibleng may kaugnayan sa sinasabi ng NBI na armadong grupo sa likod ng banta sa seguridad ng Senado ayon kay Gatchalian. At sa showbiz, Katy Perry bitbit si Justin Trudeau sa red carpet premiere ng kanyang concert docu-film. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Posibleng may kaugnayan ng 18 self-confessed bagmen sa banta sa seguridad ng Senado batay sa impormasyon na ibinahagi ng National Bureau of Investigation. Pinabulaanan naman ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na hindi siya nag-abiso sa Cayetano Block Senators ukol sa banta sa seguridad at ipinatupad ng work-from-home setup bilang safety measures. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Posibleng armadong grupo ang tinutukoy ng National Bureau of Investigation na nasa likod ng banta sa seguridad ng Senado nitong Martes, June 9. Ayon yan kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian nang kausapin sila ni NBI Director Melvin Matibag noong Lunes sa pagtatapos ng Blue Ribbon Committee meeting. Nasa Senate premises kasi noong Lunes ang 18 self-confessed bagmen na umano'y dating mga bodyguard ni dating Congressman Saldico, kaya tanong ng media kay Gatchalian kung sila ang tinutukoy na armadong grupo. According to the NBI, it might be connected to them. So that's why, out of abundance of caution, we took these steps, yung work from home and heightened security measures. Sa gitna ng heightened alert status at work from home setup sa mga kawani ng Senado hanggang Huwebes, June 11, nilinaw ni Gatchalian na may ilan pa ring pinapayagang maglabas-masok ng Senate premises. Temporarily, no visitor policy muna kasi hindi natin malaman kung sino mga pumapasok sa loob.
So we're taking again abundance of caution. Bagay na nasaksihan ng news team na maingat ang pag-check ng Senate security sa impormasyon at pagkakakilanlan ng ilang papasok sa loob ng Senado. Sinabi ni Senate Sergeant-at-Arms Alfred Corpus na patuloy ang kanilang routine inspection. Conducting paneling, sinisecure natin yung dito, sige. Kinastigo rin ni Gatchalian ang pahayag ni Senator Alan Cayetano na hindi sila nabisuhan ng umano'y banta sa Senado. We informed everyone through the memo, and yesterday morning rin we were also validating, getting more information. Habang patuloy pa ang assessment ng Senate leadership sa ipatutupad ng work at security arrangements sa susunod na linggo, bukod sa seguridad sa Senado, ayaw nila maging kampante lalo't inaasahang magkakaroon ng malawakang kilos protesta sa araw ng kalayaan sa Biyernes. Una na nagbabala si Senator Panfilo Lacson na posibleng gamitin ng ilang destabilizer ang sitwasyon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Hindi dumalo sa pagdinig ng National Bureau of Investigation ang dating kongresista na si Mike Defensor dahil itinuturing na umano nitong bahagi ng pattern of harassment ang paulit-ulit na anyang pagpapadala ng subpoena sa kanya. Ayon sa abogadong si Ferdinand Topacio, sumunod na si Defensor sa naunang patawag o subpoena at humarap sa mga investigador. Pero sinabihan din umano siya noon na hindi naman siya ang paksa ng investigasyon. Kinakwestiyon din nito Topacio ang pagtatalaga ng Office of the Ombudsman sa NBI para suriin ang kredibilidad ng 18 dating bodyguard ng dating ako Bicol Representative Zaldico na konektado sa isyu ng mga maanumalyang flood control projects. Tinawag pa ni Topacio na isang drama o zarzuela ang nangyayaring investigasyon. Ang pagdetermine ng kredibilidad ng kahit sinong witness for the purpose of filing a case cannot be delegated sapagkat pag dinelegate mo sa NBI, ang finding of credibility ay masisira yung independence ng ombudsman. Ibinasura ng Office of the Ombudsman ang mga kasong isinampa laban kay Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth CEO Emmanuel Rufino Ledesma Jr. Kaugnay ng paglipat umano ng humigit kumulang 60 billion pesos na reserba ng PhilHealth patungo sa National Treasury. Sa resolusyong may petsang June 2, sinabi ng Ombudsman na walang prima facie evidence na makapagtataguyod ng mga kasong plunder, graft, technical malversation at grave misconduct laban sa mga akusado. Ayon pa sa Ombudsman, hindi maaaring managot si Recto para sa personal na pagyaman dahil ang mga pondo ay naibalik sa PhilHealth matapos ang desisyon ng Korte Suprema. Samantala, pinangunahan ni Father Robert Reyes ang mga pinuno ng Katoliko, Evangelical at Protestant churches sa paglulunsad ng Kingdom Keepers Movement sa isang press conference ngayong Miyerkules. Nananawagan ng grupo para sa integridad, pananagutan at kawalan ng bias sa kasalukuyang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay paraan nila mapanatili ang kredibilidad ng mga institusyon ng gobyerno. Nagtapos na ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala sa HSBC Championships matapos matalo kay American tennis player na si Iva Jovic sa score na 6-2, 6-2 sa round of 16 nitong Miyerkules. Kontrolado ang laro ni Jovic mula sa simula hanggang sa huli at natapos ang laban sa loob lang ng 1 oras at 16 na minuto. Sa kabila ng pagkatalo, tuloy pa rin ang grass court season ng Filipina tennis star at inaasahan siyang maglalaro sa Berlin Tennis Open sa qualifying draw. Matatadaang nagtagumpay si Ayala noong nakaraang linggo lang sa WTA 125 Birmingham Open at sinundan ito ng panalo kontra Zhang Shuai sa WTA 500 tournament. On to the next, Alex. Red carpet official na ang relationship ni na popstar Katy Perry at ex-Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Kung dati ay sa state visits ang eksena ng dating Canadian head of state, ngayon siya ang hot date ng singer na si Katy Perry sa Tribeca Film Festival sa New York City. Full support si Trudeau kay Katy na nasa Tribeca para sa premiere ng documentary film ukol sa kanyang naging concert in 2025. Pambihira ang The Lifetime Tour live from Paris dahil sa immersive cinematography nito gamit ang
60 cameras. Target din itong ipalabas sa mga sinihan. Sa aming pagbabalik sa showbiz, pang 34,000 sa pila. Megan Yang paanong sumakses sa pagbili ng BTS concert tickets. At sa kakaiba, time-lapse ng pag-ikot sa daigdig, nakunan habang inililipat ang specialized robot ng ISS. Huwag bit-bitiw, tutok lang sa Balitang A to Z. Mga ka-A to Z, kasama rin ba kayo sa mga swerteng nakakuha na ng golden ticket para sa BTS World Tour Arirang sa Bulacan sa susunod na Marso? Nako, ang ating first ever Filipina Miss World Queen na si Megan Yang, ibinahagi online kung papaano siyang nagbantay at pumila online gamit ang 2 computer para lang makabili ng ticket. Sa post ni Megan, may kita pang 34,000 siya sa pila. Kaya naman, hindi niya naitago ang saya nang officially ay makasecure ng ticket. Certified Filipino Army indeed pagdating sa diskarte at tiyaga. Ngayong araw nagsimula ang espesyal na pre-sale ng pinakaabangang comeback concert ng BTS na gaganapin sa March 13 at 14 sa Philippine Sports Stadium. Sa mga hindi pa nakakabili, may chance pa naman kayo bukas June 11 alas 11 ng umaga. Sa pagbubukas po yan ng general sale ng tickets para sa iba pang fans. Good luck, Armies! Isang kapanapanabik na time-lapse ng daigdig ang nakunan at naibahagi sa social media habang isinasagawa ang pagre-reposisyon sa Dexter, ang specialized robotic handyman sa International Space Station. Kuha ang naturang footage habang isinasagawa ang operasyon sa Kalawakan kung saan makikita ang napakagandang mundo mula sa outer space. Isang advanced robot ang Dexter na ginagamit ng mga astronaut para sa mga mahalagang pagkukumpuni at maintenance sa ISS. Aliw naman ang hatid nito sa netizens na manghang-mangha sa kakaibang experience nito. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa dating Pangulo ng USA na si John Quincy Adams. Ang sabi niya, kung ang iyong mga gawain ay nagbibigay inspirasyon sa iba na mangarap ng mas malaki, matuto ng mas marami, gumawa ng mas higit pa at maging mas mahusay na tao, ikaw ay isang tunay na pinuno. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.